Okay, ano ba yung advanced fulfillment orders? So, again, no, magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid kong sellers. So, marami nagme-message sa akin about ano ba yung advanced fulfillment orders na yan. So, lumalabas kasi yan sa order management natin. So, you can check it on your order management kung meron na kayo nito because ang order advanced fulfillment program is ino-offer lamang sa mga selected sellers, but you can also enroll on this program. And good news, meron ding option to opt out, which is later ilalagay ko sa comment kung saan kayo pwedeng saan kayo pwedeng mag opt out in case na ayaw niyo nitong program na ito. So again, let's talk about advanced fulfillment orders. Ang advanced fulfillment orders ba ay automatically sales mo na ba agad? May buyer na ba agad dito? So mapapansin nyo, pag chinek nyo yung details ng advanced fulfillment orders natin, makikita nyo doon, ang kalimitang address na nakalagay doon ay sometimes mga hub, okay? Mga hub ng SPX. So for example, merong Kabuyao, may Mandaue, yun yung nakababasa namin dun sa order management namin. So most likely, when you say advanced fulfillment orders, hindi pa ito sales. So parang ginagawa dito sa program na ito is like si Shopee ay nagpapa-advance ng order sa'yo, and then once na i-fulfill mo yung orders na ito, etong mga orders ay pupunta sa isang holding area. So yung mga nabanggit ko kanina, katulad ng Kabuyao Hub, Mandaue Hub, yung mga ganon, alam niyo na yung mga places ninyo, no? Alam niyo saan located yung mga hub ng SPX or ni Shopee. Doon pupunta yung mga advance orders na yan. So ibig sabihin, wala pang exact destination pupuntahan yung product natin. So what is the purpose? Bakit kailangan gawin yun ni Shopee dito sa program na ito? So ang isa sa advantage ng advanced fulfillment is that once na magkaroon ng match orders doon sa product na yon, at that order is located doon sa holding area ni Shopee, so the fulfillment ay mapapadala immediately. So hindi na siya papasok doon sa order management mo, or hindi mo na siya ipapack since na-pack na siya in advance. Okay, I'll give you an example. So number one, example, you have this soap brand, no? For example, Coco Berry soap. So yung Coco Berry soap, for example, nakita ni Shopee na there's a demand doon sa Coco Berry, and then you're part of that program. This is just an example. So yung gagawin ni Shopee is like, for example, magpapasok siya ng 10 advanced fulfillment orders doon sa Coco Berry soap mo. So that Coco Berry soap is addressed in a particular hub or destination na holding area ni Shopee. Okay? So ngayon, gagawin mo is you're going to fulfill it. Ipapak mo, and then you're going to hand over it to the partner courier, and that product will be sent to their holding area. Ngayon, kapag may nagmatch na order doon sa item niyo, for example, someone buys a one piece of Coco Berry, and then nagmatch doon sa area na yon. So automatically, ang gagawin, si Shopee na mismo magpapadala ng item na yan doon sa buyer na yon na hindi mo na finulfill on your end kasi nga you have fulfilled it in advance. So I think that is the logic of advanced fulfillment. Now, if the question is paano na detect ni platform kung which area ipapadala, so that yun yung mga bagay hindi pa natin alam kung ano ang basis sa advanced fulfillment of orders. So let's say, will there be a number of percentage, or yun nga, ano ang basis? Hindi pa natin yun na nako-confirm. But on the logic itself, that's how the advanced fulfillment work. Okay, again, parang in-advance mo yung pag-ship out ng item without a buyer muna. Parang ganun siya. And then, nakalagay siya sa isang holding area, at kapag may nag-match na buyer na based on the detection of the system on your shop, yun yung gagamitin
pang-fulfill or pang-ship out doon sa buyer. So, that's how it works. Now, of course, ang advantage niya, mabilis mapufulfill, okay, mabilis makakarating kay buyer, at mabilis mako-confirm ang isang order. So, in terms of pagbalik immediately ng payout natin, so mapapabilis siya. Although, may mga disadvantage din talaga siya. Okay, number one concern natin doon ay, una, stock inventory. Baka mamaya magpa-advance si platform, which is sometimes our common problem as a seller is the inventory. So, syempre, umiikot ang puhunan natin, 'di ba? So, that's one thing that we have to consider. So, kasi meron 'yan, I think papasok pa rin 'yan sa shipment metrics na tinatawag. So, if we fail na makapag-upload tayo, makapag-ship out tayo ng items immediately, so that will be a problem. So, that is the first disadvantage dyan. Second disadvantage is that, what if walang mag-match na orders? So, kung walang mag-match na orders, yung item doon sa holding area will be considered as a failed delivery item. Okay? Or canceled item. Now, based on the question, ano mangyayari? Kasi ganito po yan. Nabasa ko is that ang item kapag nasa holding area, once na dumating siya doon sa holding area, doon mag-start yung 30 days niya. So, the product will stay sa holding area for 30 days. Okay? And then after 30 days na walang mag-match na orders, automatically return siya sa'yo. Yun yung isa sa mga natatanggap natin mga messages na, Coach, ba't ganito? Puro naman return yung nangyayari. So, ibig sabihin, walang nagmamatch na order doon sa item. So, that's one of the disadvantage. So, medyo tataas ang return rate. Okay? Not unless may mag-match na orders. Pangalawa, since it is a return rate, yung quality na ng product, baka mamaya damage, ang hirap pa naman humingi ng claims. 'Di ba? Ang hirap mag-dispute ng mga return items, at baka mamaya wrong item yung bumalik sa iyo. So, yun yung mga another challenges diyan sa advance fulfillment. Okay? Third, another question, since it is a return item, is there any cost? Okay, is there any cost na babayaran natin for failed orders? So, but according to sa nabasa natin kay Shopee, ang sabi niya, it is free. So, there's no cost pagdating sa return. Pero, syempre, alam naman natin yan, kapag libre, sometimes at the end, baka magkakaroon na yan ng mga additional fees, di ba? So, ganun lagi ang catch dyan eh. Pag may libre, meron laging kasunod na fees after we enjoy the program. So, yun. Ano pa ba another disadvantage? So yun, I think yun lang yung naiisip ko na mga possible disadvantage. You can comment ano pa yung nakikita nyong disadvantage and advantage of this program. Another question, meron ba itong fees ulit na babayaran si seller? As of now, ang sabi, this is a free advance fulfillment program. Pero, syempre, alam naman natin yan that once we enjoy the program, magsisimula na ulit ang fees niyan, di ba? So, there will be a future fees na naman sa mga ganitong klaseng program since yung program is para mapabilis yung fulfillment. So, for me, no, yun lang yung nakikita kong other disadvantage. But if you may nakikita pa kayong ibang disadvantage, you can comment it. And then, the disadvantage. So, yun lang. Isa sa advantage lang niya is mapapabilis ang fulfillment if you can afford na makapag-ship out ng advance inventory. And then, another advantage, pag mabilis ang ship out, mabilis ang balik ng ng item natin. So, may iwasan din yung parcel loss, 'di ba? Kasi hindi na mamamasyal yung item eh. Nandun na siya mismo sa holding area kung saan i-dispatch yung item mo sa targeted buyer na nag-match yung order. What else? Ano bang advantage pa na nakikita ko? I think yun lang yung advantage na nakikita ko. Then the disadvantage, inventory. Pangalawa, baka may fees yan sa suhuli.
Pangatlo, for sure, magkakaroon din yan ng cost pagdating sa return. Right now, libre. Pang-apat, yung damage item or ano ba, mga item na pwedeng wrong item ang bumalik sa atin, nanakawan tayo ng item na naman ng ibang courier. So, yun. And then, cost of inventory also, since yung magkakaroon ka ng advanced fulfillment, you will be required na magkaroon ng additional inventory sa program na ito. But one of the good news here is meron kang option na mag-opt-in or mag-apply for this program, and may option din to opt-out. Pero alam naman na natin yan. Binibigyan muna tayo ng option sa una, and then pagdating sa dulo, magiging mandatory na naman yung magiging natin doon. Compliance sa mga ganitong klaseng program. So let's see, tingnan natin kung hanggang sa makakarating yung program na ito. But I think, so if you have it on your what do you call this, on your system already, so siguro try ko na lang na i-comment yung form if you wish to opt out. Meron kasing form kung kailan may form na pwede ka mag-opt out sa program na ito. So yun lang. As of now, yan lang ang may share ko para isahan na lang. Hindi ko na isa-isa yung bawat seller na sagutin yung mga question about advanced fulfillment. But for more details also, you can search it sa Shopee Seller Education Hub ninyo. Punta ka lang sa Shopee Seller Edu Hub or seller.shopee.ph edu article. Try ko din i-comment dito sa video na ito para meron ka pang more references about it. Okay? So, goodbye!